Okay, ito ha. Ang ano nito ay Philstar Global. Alam niyo kung di lang matatanggal si PBBM sa sa pagka-presidente, marami siyang promising lang naman. Promising mga parang na foretell ko on, hindi ko naman sinabing propeta ako, pero parang nakikinikit ako or parang napopropesay ko. O yun, napopropesya ko na maganda ang future kay PBBM kung hindi siya matatanggal sa pwesto kahit mga 10 years or 12 years, ganun, or another 6 years term, kung hindi nga siya matatanggal. Okay? Kasi alam naman natin ang history ng ama niya, 'di ba? Magaling gumawa ng isang smart city. Kung hindi lang natanggal si Ferdinand Marcos Sr., maganda pa rin sana ang ating bansa. Nandyan ang ERI, nandyan ang National Power Corporation, nandyan ang National Steel Corporation, nandyan ang Bonifacio Global o Bonifacio. Kaso, napatalsik nga, kaya nawala lahat ang mga state-owned company. Okay? Pero alam naman natin ang matandang Marcos ay magaling gumawa ng mga state-owned company. Magaling mag-produce ng mga kayamanan, and then magaling dumiskarte sa ating kalapit bayan o mga kapitbahay na bansa. Magaling din sila sa international business. O kaya nilang magtawag ng mga international business. O kaya nilang mag-suggest or mag-recommend or magkaroon ng isang magandang typically magaling sila sa pagbuo ng mga futuristic plan na ikagaganda ng ating bansa. O, 'di ba? Kaso ano nangyari nung matanggal ang matandang Marcos? O, 'di ba magsak lahat? Lahat ng mga state-owned company nagkandawala, pinagnanakaw ng mga sumunod na presidente. Andyan si Cory, andyan si Gloria, andyan si Fidel Ramos, andyan si Noynoy, and then yung huling-huli, si Digonyong Dotae. Hindi naman tayo nagsasabi na fake news lahat ang ating mga sinasabi dahil meron tayong basihan. Itong Philippine Star Global. So, ang Marcos ay Metro Manila Smart City Networks Resilient Plan. So, ito ay isang resilient plan. Ibig sabihin, ang ating ito, Philstar, ang ating author ay si Cecil Suerte Felipe Alexis Romero, The Philippine Star, February 27, 2025, 12 a.m. So, ito yung mga author. So, kung tayo ay magiging mautak, okay, kung mawala yung mga bobong didishit dito sa Pilipinas, maiiwan siyempre yung mga mauutak na mga Pinoy o na naniniwala sa plano ni PBBM. Pero kung halimbawa andyan pa rin mga bobong didishit na ayaw maniwala kay PBBM, edi sana nga magkaipon-ipon na kayo, doon na kayo sa South China Sea tumira. Total may mga pagawa na doon na isla si Xi Jinping. Na kayo doon, kumpol-kumpol at doon na kayo tumira. Pero ito, balik tayo kay Marcos. So, maganda yung kanyang plano. If ever na, sana nga, magkaroon uli siya ng another 6 years term. Kasi magaganda yung kanyang mga futuristic plan. So, Marcos ay Metro Manila Smart City Network Resilient Plan. Kasi itong mga futuristic plan ni PBBM, just in case na magkatotoo to, tapos maagaw uli sa kanya yung gobyerno, hayahay na naman yung mga susunod na mga buhaya na taga-China. Kung makuha na naman ng mga buhayang katihan,
ng China ang susunod na smart city na itatayo ni PBBM, abahayahay sila, marami silang maibebenta. Diba? So, hindi lang para sa ating mga Pilipino ang idudulot na mabuti nitong futuristic plan ni PBBM, kundi para din ito sa mga susunod na buhayang leader na ihahalal ng China ng komunista. So, kung halimbawa, in the future, maka 6 years term uli si PBBM, syempre, may ihahalal na naman yung mga buhaya ng katihan dyan na taga-China. O may ihahalal na naman yung mga komunistang China sa ating bansa at sila na naman ang makikinabang dito sa futuristic plan ni PBBM na gagawin niyang smart city ang Metro Manila. So ito, maganda yung kanyang plano. Diba? Tingnan nyo. Manila, Philippines. The Marcos administration will embark on a smart city project linking Metro Manila with state agency to improve disaster response and traffic management. Official tackled on Tuesday the Metro Manila Smart City Infrastructure for Network Resilient Project during a sectoral meeting led by President Marcos at Malacanang. The project aims to connect local government units with the Metropolitan Manila Development Authority and the Department of Information and Communication Technology. All of them, Metro Manila will be connected to a single efficient system using their fiber optic network. Fiber optic network. Okay? Ang galing ng kanyang naiisip na plano. So, isang smart city nga talaga kasi merong involved na futuristic internet, fiber optic network. Okay? So, isa sa mga plano ni PBBM to, ha? So, i-connected niya tayo sa isang single port. Kumbaga sa outlet, papasok lahat ng isang port na nandoon na lahat ng agency. Ando na yung Metro Manila Development Authority, ando na yung Transportation and Communication, ando na yung Philippine Statistic Office, ando na yung marami. Local unit, ando na rin. So, ibig sabihin, isang uri ng fiber optic network na naglalaman ng iba't ibang uri ng departamento ng ating pamahalaan. The different agency will be interconnected. Okay? All of Metro Manila will be connected to a single efficient system using fiber optic network, Marcos posted on Facebook. Traffic lights would be synchronized to achieve smoother traffic flow. Allow real-time flood monitoring through interconnected closed-circuit television and ensure fast delivery of aid during disaster, the President noted. Okay? PUVMP review. Okay, ang ganda ng kanyang future plan. Biruin mo para tayong nasa isang system of network na interconnected sa bawat agency. So, magkakaroon ngayon ng parang biosynthesis o isang balancing connection ng tao at saka ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng fiber optic network. So, maganda ang kanyang plano. Isang napaka-advanced na plano na involve ang isang fiber optic network. So, PUVMP review. Meanwhile, General Grace Poe has expressed support for newly appointed Transportation Secretary Vince Dizon as he heeded calls to review the Public Utility Vehicle Modernization Program. For more than 7 years, we have been asking the Department of Transportation, DOTR,
to fix the program first before setting any other deadline, Poe said. Aside from the lack of route. So, ito yung hindi naman natin masasabi na galing kay Digong Duterte itong isang plano na to, but maaaring may koneksyon sa kanyang naiwang proyekto, yung PUV Modernization Plan. Kasi doon sa kanyang mga modernization plan ay isinususog niya ang isang napakamahal na isang uri ng urban bus na almost kasing taas ng langit, milyon. Pero wag ka, ang makikinabang ay ang kanyang BFF na si Xi Jinping, ang komunistang China. Pero dito sa isinususog na PUVMP o PUV modern plan ng ating PBBM ay merong iba't ibang uri ng opsyon. So, isang magandang deklarasyon ng demokrasya pag merong pagpipilian ang mga tao. Kaysa doon sa isang kulob-lukob na isang box lang ng public utility vehicle modernization plan na wala namang pagpipilian kundi yung sunggaban lang yung isinususog ng gobyerno. So, yung isinususog noon ni Digong Duterte yung magkaroon ng isang public utility vehicle modernization plan na aabutin ang napakataas na halaga ng public utility bus na nanggagaling sa China. So, walang ibang option. Pero dito sa ating PUVMP ni PBBM, may tatlong option. So, yung pagkakaroon ng isang option o mapagpipilian ay isang uri ng democratic system of government. So, paki na lang paki-search ang PUVMP ni PBBM. So, kasi nalalayo na tayo. For more than 7 years, ito pala, we have been asking the department, yun na nga, aside from the lack of route plans, very expensive units, foreign design, and lack of subsidy for drivers, the utilization rate of the program is also very low, only hitting 53% of 7.5 billion budget from 2018 to 2024. Poe noted, an additional 1.6 billion was allocated to the program in the national budget this year, she said. Yun na nga, magkakaroon ng isang uri ng program na mag-a-allocate doon sa Public Utility Vehicle Modernization Plan. This is the time for the DOTR to listen to the grievances of drivers and passengers and pave the way for the humane modernization of our transport sector, Poe said, extending MRT and LRT hours. Progressive group Akbayan has lauded Dison's openness to extending the operating hours of the Metro Rail Transit and Light Railway Transit, MRT, LRT. Extending train hours and will be beneficial to commuters and workers taking a night shift. Akbayan Party List Rep. Percy Sendenya said yesterday, Akbayan First nominee Chel Jokno has urged the DOTR to institutionalize a citizen dialogue mechanism to better design transport system in the country. So, yun na nga, ang balak ni PBBM ay isang futuristic optic network. Isang futuristic fiber optic network na magkoconnect sa iisang port. So, lahat ng uri ng government agency ay makokonekta sa pamamagitan lang ng iisang fiber optic network. So, magkakaroon tayo ng isang high-tech na kung saan ma-observe niya lahat. Isang synchronized flow of traffic, isang synchronized flow of traffic light, lahat ay synchronized. So, lahat ay nagde-depend sa synchronization ng ating mga modern AI network. Okay? So, maganda yung kanyang plano. If ever, ma-extend pa sana siya ng another 6 years,
Sana nga ay magkaroon tayo ng isang smart city, Metro Manila in the future.